Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon ang gagawin po natin is magkakaroon po tayo ng house tour at itutour po natin ang bahay po na ginawa po ni CSR Builders. So yung nagpagawa po is subscribers po natin sila from USA at sila po ay nagtiwala kay CSR Builders. Sabi ko nga po, hindi ko po ipopromote si CSR Builders kung alam kong sasakit po ang ulo ng ating mga subscribers sa pagpapagawa po ng bahay. Pero ngayon po, nakahanap tayo ng tamang tao pagkakatiwalaan regarding po sa pagpapagawa po ng bahay. Gaya po na sinabi ko, sa dami po nagiging kliyente po ni CSR Builders, which is sunod-sunod po mga nakapanood po sa YouTube ang nagpapagawa sa kanya na ayun po, umuwi sila ng happy kasi kahit wala sila sa Pinas, ayun po, maayos po na ginagawa yung bahay nila. Yung pinaglaanan nilang budget para sa bahay po nila is nagagawa po na maayos. Kaya po, kung magpapagawa kayo ng bahay ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, ayun po, sana makuha nyo po si CSR Builders kasi hindi po sasakit ang ulo nyo talaga sa pagpapagawa ng bahay. So ngayon, tara, hindi ko na rin po papahabain pang ating intro. Mag-tour na po tayo sa kanyang ginawang bahay. So, let's go po. Ito pong bahay is 2-story house at binuilt po ito noong June 2025 at natapos po ng January 2026. Ito po ay 150 square meters po ang laki ng lupa at ang total development area po ng bahay is 155 square meters. Pag po total development area, included na po yung garage at auxiliary kitchen dun ha. Meron po itong 4 na bedrooms at 3 bathrooms. Punta lang po tayo sa kabilang side. Ito po yung itsura po ng bahay. So tingnan nyo naman po kung gaano po kalinis mag-turnover po ng bahay si CSR Builders. So ginawa na kayo ng magandang bahay. Tapos iniwanan pang malinis po yung inyong pinagawang dream house. Guys, good idea to. Tingnan nyo guys yung downspout. Nilagay nila lahat yan sa likod. Kaya malinis tingnan yung harap. Tapos zoom ko lang guys para ma-idea po kayo kung ano po yung itsura ng gawa po ni CSR Builders sa malapitan. Kung gaano po kalinis at kapulido. Ayan. Tapos guys, tadastruck lang ako dito sa tabi ko kasi merong naligaw na kamatis na may bunga na. Nanghihinayang ako kasi guys, ayun nga, ang lalaki ng bunga. Anyway, sabihin natin kay client para hindi po masayang yung bunga nung ligaw na kamatis since malapit lang naman po sa bahay po nila. Balik po tayo sa front po ng bahay. So ito po yung itsura niya. Tapos ngayon is pakita ko po sa inyo yung details po ng fence at gate po ng bahay. Para po sa materials na ginamit para po sa kanilang gate at fence, ito po ay tubular na meron pong fiber cement board na pininturahan po ng color brown. Pag po pala nagpagawa kayo ng bahay kay CSR Builders, ini-include nyo na po yung mailbox saka po yung plate address po ng bahay po ninyo. By the way, ito pong house is elevated po kaya meron pong mini stairs. Ayan. Tapos meron na rin po itong wall lights yung front ng house. Ito po pala yung back view po ng gate po ni client. Guys, ito naman po yung kanilang garahe. So yung ceiling po, ito na po yung design. Naka PVC panel po yan. Quality PVC panel po ang ginamit ni CSR dyan. Plus may pin lights na po. Tapos yung tiles po is naka 60 by 60 cm po na rustic tiles na perfect pang outdoor. Yung bawat area po is may mga CCTV na din po for the additional security po ng bahay. Tapos guys, dito po is may area pa po si client para sa kanyang garden. So soon ipapalandscape niya po yan. Guys, pakita ko na rin sa inyo yung other side ng bahay. Ayan. By the way, pakita ko po sa inyo yung ceiling po na ginamit dito sa kanilang exterior ng bahay. So ito po ay PVC panel. Tapos nakitin nyo guys yung may guhit. Diyan po lalabas yung naiipong inat sa bubong. Then ito po again yung details. Ayan. Sa gilid po ng bahay na ito is meron pong lanay. Ito po yan. So sliding door. Tapos meron pong malit po na canopy. Tapos guys, ito yung fence po ng client sa kanyang neighbor is naka-double fence po yan. Meron sa kabila, which is doon sa kabilang owner. Tapos si client meron din siya syempre. Tapos guys, dito na rin po yung exit ng kanilang auxiliary kitchen po. Ayan. May screen door na rin po pala itong pinto dito. Bago ko po pakita sa inyo yung kabilang side po ng bahay. So again, ito po yung itsura po ng view natin dito. Tapos guys, from main door, ito naman po again yung view po ng kanilang garahe. Ayan. Tapos, ito naman po yung pinaka-itsura sa likod po ng bahay. So may another exit din po papunta sa garahe. Ayan. So ngayon po is pasok po tayo sa loob ng bahay. Bago po tayo pumasok sa loob, so again, ito po yung itsura ng kanilang main door. At ito po ay naka-smart lock at meron pong huge na door handle.
Pagpasok po, ito po ang bubungad, ang kanilang living area. So ito pong bahay ni client is open concept. And ang gusto niya po is simple lang po, minimalist, pero may dating po yung bahay, malinis tingnan, ganon. So guys, yan na po yung kanyang TV area, meron pong cabinet, tapos yung tiles po is porcelain tiles po na glossy white ang ginamit po dito. Tignan niyo po yung pagkakatiles, napakalinis. Then yan na po yung design ng ceiling nila. So ito po yung another angle. Sa tabi po ng hagdanan, dito po located ang kanilang common bathroom or si bathroom number 1. Tapos guys, ayan, meron din po ditong dining area plus ang kanilang main kitchen. Ngayon po is pasok muna po tayo sa kanilang common bathroom or si bathroom number 1. So ito po yan. Tara, pasok tayo. So yun na po na ginamit dito is black. Para po sa mga ka-viewers, sa kanilang mga sanitary ware, ito po ay American Standard ang ginamit. Naka-porcelain tiles po ang kanilang flooring, even po yung wall. 60 by 60 cm po ang ginamit. Kung papansinin niyo po mga ka-viewers, halos kompleto na rin po sa accessories yung bathroom. May shower partition na. Ayan. Tapos yung ceiling guys, may pakurba kasi nasa ilalim po ng hagdanan ito located yung kanilang bathroom po, no? So ayan po again si bathroom number 1. Tapos guys, ito naman yung dining area again, saka living area. So soon, abangan nyo po. Kami po ang maglalagay ng cortina dito. Again mga ka-viewers, ito po yung kanyang dining area. Soon yung furniture po, yun po yung next project ni client, saka yung cortina namin ha. By the way guys, dito tayo mag-focus sa kanilang main kitchen. Which is ito po ay merong nook bar. Ayan. So guys, ito naka-fluted panel siya na merong backlight effect. Then naka-quartz po itong countertop niya. Aside po dyan, naka-modular cabinet na rin po ito. Yung taas at baba. Ayan. Tapos guys, dito sa countertop nila, naka-built-in yung kanyang sink. Then try natin mga ka-viewers itong kanilang pull-out drawer. So cutlery po ito. Then syempre soft close na. So kulang na tayo sa pagtulak. Ayan, soft close. Tips po pag magpapagawa po ng bahay, pag sa kitchen na po mahalaga is nakabili na po kayo agad ng appliances. Gaya po ng range hood, stove, ref para at least tama po yung sukat sa ipapagawa ninyong kitchen. So open ko lang po itong cabinet dito sa taas. Ayan, curious lang ako sa itsura. So ayan po. Then again, dito po is merong auxiliary kitchen saka bedroom number 1. Guys, check natin itong main switch breaker nila or yung breaker. So open ko lang. So, ang galing guys, naglagay na po si CSR Builders dito ng label para hindi po malito yung client to. Diba? Napaka-OC talaga nila. By the way guys, again, dito po si bedroom number 1 sa kasi auxiliary kitchen. So, pasukin muna natin si bedroom number 1. Pagpasok po, ito po yung itsura ng ceiling. Tapos guys, meron na itong mga pin lights, center lights. Then, meron po ditong bed. So, dating bed po ito ni client, pinarestore po nila. Ang ganda po, parang modern po yung bed nila sa itsura po na color white. Yung tiles po is matte finish 20 by 120 cm. Then ito pong kwarto na ito is may wardrobe cabinet na din. Kumbaga mga ka-viewers, kahit maliit yung kwarto, kompleto na, diba? Napansin ko lang din po dito sa ceiling is meron pong smoke detector. So kung papansin niyo po, inassure talaga ni CSR Builders yung safety ng client, no? Ang galing. Then dito po, paglabas natin, again, ito yung kusina. Tapos tapat tayo ng rep. So swerte nang matutulog dito, laging busog. Tapat siya ng rep. So again, yan po yung main kitchen. Then yung living area po, yung view. Dito naman po tayo sa kanilang auxiliary kitchen / laundry area. So gaya po na sinabi ko dito sa kanilang auxiliary, meron po ditong 2 doors para sa exit. Ayan po yung isa. Then, may appliances na rin po dito. Tapos yan na rin po yung kanilang tiles na ginamit dito or flooring. Tapos ito po yung another door. Naka-aluminum cabinet po sila dito sa labas. Ayan. Gawa po ito sa aluminum, color white. Even po yung baba. So again, yan po yung dirty kitchen / laundry area. Then, balik po tayo sa main kitchen dahil ngayon po is aakit na tayo sa second floor. So bago po tayo umakyat, pakita ko lang po sa inyo yung hagdanan kasi importante po talaga yung hagdanan pagka nagpapagawa ka ng 2-story house. So ito guys, yung planks is gawa sa mahogany. Then yung gilid po nito kung papansin niyo is meron ng step lights. Ayan. Tapos guys, dito yung hand railings nila. Ito na po, tapos meron pong tubular. So yung iba po ginagamit tempered glass pero ito po tubular. Sa ilalim po ng hagdanan is meron sila ditong cabinet. Ayan. Para po sa ibang mga gamit nila dito itatago. Ngayon po, ito po pala is high ceiling na din.
So ngayon po is akyat tayo sa second floor po. Alam niyo guys, ito ginawa ko ng mas details yung vlog. Talagang nilalapitan ko po yung mga paggawa po ng bawat area ng bahay kasi para makita niyo naman po yung vlog natin is hindi po bumenta lang, hindi rin po deceiving. So gusto ko i-prove sa inyo na ayun guys, maayos talaga silang gumawa ng bahay, which is yan po yung mahirap mahanap dito sa Pilipinas, yung maayos po nagagawa ng bahay ninyo. Kasi di ba po marami tayong mga naririnig na mga horror story regarding po sa mga experience nila sa pagpapagawa ng bahay. Pero so far so good. Buti po nakilala natin si CSR Builders. Guys, pakita ko sa inyo yung top view ng hagdanan. So ito yan guys. Tapos ito is meron siya mga lights sa gilid. Ayan, para pagka madilim, makita ni client yung tinatapakan niya. Guys, dito sa second floor is may maluwag pang area si client dito. So, parang siya merong mini family area, ganyan. So, ito guys, yung tiles na ginamit is 20 by 120 na wood look tiles. Then, ito po yung ceiling ng family area. Yung emergency lights kasama na po sa nagiging plano yan. Gaya po na ito. So, again, ito po yung kanilang second floor. Dito sa taas mga ka-viewers, meron po ditong tatlong kwarto, which is the bedroom number 2, 3, and C, master's bedroom. Guys, yung door po na ginamit dito is mga solid wood door po na mahogany. Ito po si bedroom number 2. Ayan. So yung tiles po, same po na ginamit sa family area. So yung color paint po, ang gamit ni CSR Builders is tool white po yan. Tapos ito na rin po yung ceiling. Kung papansinin niyo po, ang mga ceiling ngayon talaga napakasimple na lang. Mga flat na lang po yung ginagamit. Tapos nilalagyan na lang po ng pin lights plus magandang ilaw po para sa center. So again, ito po si bedroom number 2 with the wardrobe cabinet po. Ayan. Sa tabi po ni bedroom number 2, meron po ditong, ayan, gatong space. So, dito pwede pong gawing altar ni client, itong area na to. Tapos guys, dito located si common bathroom or si bathroom number 2. Ang ganda ng pintuan. Ang ganda ng pagkakapintura. So, ito guys, si common bathroom. Guys, yung mga tiles na ginagamit ni CSR Builders, ito po is talagang quality na porcelain tiles 60 by 60 cm. So mas maganda po kasi yung 60 by 60 cm kasi kumbaga may pagka-hotel vibes po pag yun ang nilagay nyo po sa CR ninyo, saka mas modern po yung look. So yan po yung ceiling, may exhaust fan, ayan. Tapos guys, yung kanyang tiles is may pagka-marble look na beige na meron pong accent dito na color beige po, ayan. Yung mga sanitary ware po ni client dito is American Standard po ang ginamit. So maganda rin po yung gantong shower partition. Sabi nila, ng mga nakakausap ko pagpapagawa ka, ito daw yung palagay. Kasi ang lakas daw maka-hotel feels ganyan. No? So ganyan na po yung kanyang bathroom number 2 sa second floor. So ito guys, may ilaw na din tong kanyang mirror pala. Dito naman po located si bedroom number 3. Ito guys. So same vibes po sila ni bedroom number 2. Meron na rin po itong cabinet. Ito naman po si master's bedroom. Bali dito sa master's bedroom guys, ito na yung kanyang ceiling. So may mga nakaabang na pong curtain box para sa ating ilalagay na cortina soon. Ayan, tapos may corner window po dito. And then glass door po dito papunta sa kanyang balcony. So ngayon po is pakita ko lang sa inyo si master's bathroom. Ito guys is same vibes din po ni common bathroom sa second floor. Ayan. So yung gusto po ni client, pare-parehas na lang po para uniform at hindi na po magulo yung design. Then ito naman yung walk-in closet po. From walk-in closet po, ito po yung view ng master's bedroom.
Tapos guys, ito yung balcony, pasilip ko na lang. Yan guys, may mini balcony po dito sa kwarto po ni client. Ito is naka-tempered glass po yung kanyang railing saka stainless po. Welcome sa aming Chris TV show. So guys, bali, ay tanongin lang po natin na client regarding po sa naging experience po nila kay CSR Builders. So ma'am, congrats po again sa inyong bagong bahay. Thank So, you, sir. Thank you po. so gusto ko po malaman kung saan niyo po na kita si CSR Builders and kamusta po ang transaction niyo po sa kanila? Pero nag-gusto akong vlog yun. That's the deserve. Really, nonsense. Kasi nung pauwi siya ng Philippines, pinag-message ko ako ng mami para mag-set up ng So sa pag-build naman po ng bahay po ninyo, meron po ba kayong experience na masakit ang ulo ninyo, gano'n? Ay, wala. Kasi isang taon lang naman kayo talagang pag may ini-request akong noon din. Sasagutin niya ako and then gagawin niya agad. Kaya wala akong sakit na ulo. Kay mama, kay sir, sa worker, wala. So, yun po yung importante, number one. Pero talaga ang mga na-experience, mga client ko, bakit kakamatay doon nila yung bahay nila sa pagbuo. Pero dito guys, pinakita naman ko sa client, sobrang happy sila. So, kung i-relate ko po si CSR Builders, ayan, so kailangan mag-rate tayo na 1 to 10. Although wala pong perfect na gumagawa po ng bahay, no? Based po sa experiences sa kanila, service, ano po yung pwede yung i-rate sa kanila, 1 to 10? Ay, tell. Ay, over. Sige, kahit na nadinig yung boses ko, pwede. Actually, ma'am, kasi may pagkamaritas na yung pati daw yan ng mga kapitbahay niya, plano kuhanin na si Ay, CSR oo, Builders. sana mag-maros mo. So, first time natin makapag-interview na ating subscribers regarding sa experience na sa pagkagawa ng kanilang bahay. So, again, ma'am, thank you sa pag-trust kay CSR Builders and sa pag-support sa aking vlog na hindi siya deceiving. Talaga sinasabi natin kung ano talaga yung totoo. Ayun. Oo, totoo yun, totoo lang. Oo. At comedian pa ako ng chance na magpagawa ulit. At si Ma'am Emet, kukunin ko siya. Kukunin ko ulit. Sabi ko nga, sana. Ayun po. So, kaya po mga ka-viewers, kung naghahanap po kayo ng talagang legit contractor na hindi po sasakit ang ulo nyo, ayun po, baka po makonsider nyo si CSR Builders. Consider nyo na. Ay, wala. Yung tiwala, yung magkakatiwalaan, kahit po wala kayo dito, kahit nasa tulad ko, wala naman ako dito, wala naman kami niniki, talagang yung trust, na 100% na iaan ko sa kanya. Dahil dyan ma'am, isasama na kita sa vlog ko. Hindi ko na ito, Bella Toledo. So, ayan po mga viewers. So, again, maraming salamat po sa panonood. Sana meron po kayo nakuha idea. Again, thank you for watching. Bye-bye! Bye!